Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is gaano kaganda ang plano ng Diyos. At mayroon tayong concept na perfection. Perfection is the doctrine that God fully possesses every excellent quality to the highest degree and lack nothing that is desirable or good. He is perfectly holy, perfectly wise, perfectly loving, perfectly just, without flaws, without deficiency, without change. God's perfection is not just the sum of His attributes. It is the harmony of all attributes working together without contradiction. His plans are perfect. His timing is perfect. His character is perfect. And in Christ, He is making His people perfect, not by their merit, but His sanctifying grace. At may kita po natin ito sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. The rock, His work is perfect, for all His ways are justice. A God is faithful and without iniquity, just and upright He is. Sa Tagalog po, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, siya ay matuwid at banal. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching, God is perfectly good and altogether lovely. So, yung Panginoon sa Kristo, siya po pala yung example na perfect. Kasi tayong mga tao, tayong mga nabubuhay sa mundo, or yung mga nabuhay man nung panahon man na matagal na, walang taong perfecto. But then, ng Panginoon, siya yung good example ng pagiging perfect na tao. Sa second teaching naman natin, God is perfect in wisdom and power. So, yung Panginoon pala, siya yung good example din na mayroong perfect na kaalaman at kapangyarihan na meron sa mundo natin. Kasi nga, siya lang naman yung Diyos na may lalang ng langit at lupa at hindi man kaya gawin ng ibang tao yun. But then, yung Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at yung wisdom na kanyang nalalaman, nakagawa siya ng isang mundo na kung saan tayo, doon tayo nakatira. Yun naman sa third teaching na tayo, God is performing Christ in us toward perfection. So, yung Panginoon pala, gumawa po pala siya ng isang tao na pwede nating ihalin tulad sa sarili natin, na pwede nating gayahin na balang araw. Maging perfecto rin tayo kagaya niya. At ayun si Kristo. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, worship God and be like God. So, pupurihan natin palagi ang ating Panginoon and maging kagaya tayo ng Panginoon na kung saan isa siya sa pagpapatawad na tao. Kung siya nga ay nakakapagpatawad, bakit tayo hindi? So, gayahin natin siya. Ngayon naman, sa second application na tayo, imitate God as God sanctifies us. So, papurihan natin yung Panginoon. Kaya yan ang pagpupuri niya sa atin. Kung paano niya tayo pinangalagaan, kailangan din natin siya pangalagaan. Ngayon naman sa third application na tayo, trust God's wisdom and power. So, maniwala tayo sa kaalaman ng Panginoon at syempre, doon na rin sa kapangyarihan na meron siya. Dahil lahat ng bagay kaya gawin ng Panginoon and sa pamamagitan nyo ng kapangyarihan niya. Ngayon naman, dadako tayo sa ating discussion. How does God's perfect plan give you confidence when you face uncertainty or hardship? So, binibigyan ng plan ng Panginoon sa Kristo yung buhay ko. Yung confidence na alam kong mahaharap ko yung problema na yun sa pamagitan ng magandang bigay ng Panginoon na maharapin ko yung problema na yun. So, sa pamagitan nun, naharap ko ng maayos yung problema ko. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.